Estudyante pa lang si Sergeant Eustacio Bermudez Jr. nang nakaligtas siya sa tumamang lindol sa Hilagang Luzon noong July 1990. At makalipas ang 2 dekada, muli siyang napasama sa mga natabunan ng lindol sa bansang Haiti. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya simuwerte. Marami ang nagsasabi na kung nasa bingit ka na nga ng kamatayan, may isip mo raw ang ilang kabanata sa buhay mo. Ano nga ba ang mga alaalang maiiwan mo? Para sa buong mundo, siya si Sergeant Eustacio Bermudez Jr., isa lamang sa mga sundalong kabilang sa Philippine contingent sa bansang Haiti. Nasawi siya sa lindol na yumanig sa mga isla ng Caribbean nitong January 12. Pero para sa kanyang mga mahal sa buhay, siya si June, isang matalinong estudyante. Nasubukan di lamang ang kanyang katalinuhan noong kanyang kabataan, kundi maging ang kanyang katapangan. First year college kasi noon si June nang maganap ang isang earthquake noong July 16, 1990. Kasama siya sa mga natabunan sa gumuhong Christian College of the Philippines sa Cabanatuan. Sinuwerte namang nakaligtas siya noon. Awa naman ng Diyos, ligtas. Doon ko nga nalaman na tumulong din siya sa pagre-rescue ng mga nadagnan. Masaya naman ako at yung anak ko concern naman sa kapwa niya mga estudyante para makatulong na magligtas ng buhay ng mga nadagnan. Ang karanasang ito raw ang nagbukas ng kalooban ni June sa paglilingkod, kaya nagpa siyang pumasok sa Armed Forces of the Philippines. Dumaan siya sa iba't ibang pagsasanay hanggang sa napabilang siya sa Special Forces ng Hukbong Sandatahan. Masaya naman ako nakatutulong siya sa kapwa niya. Kasi matulungan niya na hindi naman siya kamukha ni pang sundalo na abuso. Hindi naman mabait naman hindi naman Bagamat itinali na ang sarili sa paglilingkod sa bayan, nananatili ang kanyang pagmamahal sa kanyang prioridad, ang pamilya Bermudez. Hindi naman tinatakpan ni tatay. Nay, mano po, Nay? Uy, anak? Tay! Dito mo! Andito anak ko! Tay, ano po, Tay? Gawa mo ng Diyos, anak. Ito po muna sa ngayon, Nay, ha? Pagpasensya na po. Ano? Tatay, ang pantusto sa sakit na diabetes ng kanyang tatay Tasio at ang pangarap na mabigyan ng maayos na masisilungan ang kanyang nanay Teresita ang pilit daw na pinagpapagura ni June. Bilang panganay naman, ipinangako rin ni June sa kanyang sarili ang matugunan ang ilang pangangailangan ng mga kapatid niyang sina Marlon, Jeff at Sammy. Ang galing niyo na, mukhang ready na sa paligan ng barangay. Kailan nga ba yun? Sunod na ba na, kuya? Ito nga, taga-handa kami. Baka may labang kami sa basketball. Ito na nga, ihahanda na nga namin itong Adidas sa Nike namin. Ayan. Baka naman sa akin ang mga sukat nyo. Sa susunod na destino, yan ang pasalubong ko sa inyo. Mabait siyang kapatid, matulungin. Sa lahat ng pangangailangan, siya lang talaga maaasahan mo. Siya lang talaga tumutulong. Kaya nga gusto niyang matulungan kami para katulong niya kaming tumutulong sa mga magulang namin. Hiwalay sa unang asawa si June, ngunit hindi ito naging dahilan upang maging irresponsableng ama siya. Saan yung regalo ko sa'yo? Bakit hindi mo suot? Tinago ko. Bakit? Baka kasi mawala o kaya maputol o di naman kaya manakaw. Ito pa yun? Inilakip daw niya sa regalong ito ang pangakong maayos na kinabukasan para kay Joy. Sinabi po sa akin ng papa ko napaka-importante po ng edukasyon. Pero sinasabi po niya sa akin mag-IT daw po ako. Kaya yun po kukunin ko. Agosto ng 2009, lumipad na nga si June patungong Haiti at sa ikalimang buwan niya sa bansa, naganap ang hindi inaasahan ng pamilya Bermudez. Si Kuya! Kuya! Ano nangyari? Gawin natin to. Ha? Sama
Samantala, hindi pa rin nahahanap ang 6 pang Pinoy sa guho sa Haiti. Kabilang narito ang mga peacekeeper na sila Data Processor 3rd Class Curly Panangki, Sergeant Janice Arocena at Sergeant Eustacio Bermudez Jr. At kasabay ng pagguho ng mga gusali sa Port-au-Prince sa kabisera ng Haiti, ang pagkabaon ng mga pangarap ni June para sa mga mahal sa buhay. Nalulungkot kami nun, hindi mo nakaligtas.